Isang malakas na kalabog ng bakal ang pumunit sa ugong ng hangin at ulan. Layasan niyo ang pamamahay ko. Huwag niyong dalhin ang kamalasan dito. Ang sigaw ni Aling Corazon, ang may-ari ng barong-barong na kanilang inuupahan, ay mas malakas pa sa kulog na kasunod nitong dumagundong. Iyon na ang huling narinig ni Marites bago tuluyang isinara ang gate na bakal, isang harang sa pagitan niya at ng nag-iisang lugar na matatawag niyang kanlungan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Noel. Nanginginig ito, hindi lang dahil sa lamig ng walang patid na buhos ng ulan, kundi dahil sa takot. Patawarin mo si nanay, anak. Patawarin mo si nanay. Paulit-ulit niyang bulong. Ang kanyang mga salita ay halos nilalamon ng hagupit ng bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pero mas matindi ang kirot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Isang kabiguan. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Isang ina na hindi man lang maibigay ang pinakasimpleng bagay para sa kanyang anak. Isang bubong na masisilungan sa gitna ng unos. Tumingala siya sa langit na parang isang itim na kumot na walang bituin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa saglit na pagguhit ng kidlat na sa bawat kislap ay ipinapakita ang katotohanan ng kanilang kalagayan. Ang mga barong-barong na parang papel ay niyuyugyog ng hangin. Ang tubig mula sa ilog Pasig ay unti-unti nang gumagapang, dala ang putik at basura, handang lamunin ang anumang madadaanan nito. Naramdaman ni Marites na manlalambot ang kanyang mga tuhod. Saan sila pupunta? Sa gitna ng gabi, sa kasagsagan ng bagyo, sa isang syudad na walang puwang para sa mga tulad nila. Napayuko siya, ginawang panangga ang sariling likod para protektahan si Noel mula sa malakas na hangin. Ang impit na iyak ng bata ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Parang gusto na lang niyang bumigay. Umupo sa baha, hayaan ang sariling lamunin ng dilim at lamig. Ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Noel na lalong humigpit ang kapit sa kanyang damit, isang bagong lakas ang biglang dumaloy sa kanyang ugat. Hindi siya pwedeng sumuko para sa anak niya. Sinubukan niyang humakbang kahit hindi niya alam kung saan patungo. Bawat hakbang ay mabigat, bawat pagtapak sa tubig baha ay isang paalala ng kanilang kawalan. Hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumutok sa kanila. Napapikit si Marites, itinakip ang kamay sa kanyang mga mata. Isang busina ang narinig niya, hindi galit, kundi parang isang babala. Nang muli siyang dumilat, isang mamahaling itim na sasakyan ang nakahinto sa kanilang tapat. Ang makina nito'y banayad na umuugong, isang tunog ng karangyaan sa gitna ng kaguluhan. Bumukas ang bintana sa passenger side. Hindi niya maaninag ang mukha ng driver, pero isang boses ng lalaki ang narinig niya. Kalmado, malalim, at may awtoridad. Sumakay na kayo. Nag-alinlangan si Marites. Ang takot sa hindi kilala ay nakikipagbuno sa desperasyon sa kanyang dibdib. Paano kung masamang tao ito? Ngunit nang muling humagulgol si Noel dahil sa ginaw, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Dahan-dahan siyang lumapit sa sasakyan. Bumukas ang pinto sa likod. Walang imik, isinakay niya si Noel at pagkatapos ay sumunod siya sa loob. Nang magsara ang pinto, tila lahat ng ingay ng bagyo ay biglang naputol. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang malakas na paghinga at ang tibok ng kanyang puso. Isang tuyong tuwalya ang iniabot sa kanya ng lalaki mula sa harap. Kinuha niya ito nang hindi umiimik at agad na ipinunas sa basang-basa niyang anak. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Hindi nagtanong ang lalaki kung sino sila, saan sila galing, o bakit sila nasa gitna ng kalsada sa kasagsagan ng bagyo. Ang katahimikan nito ay parehong nakakapanatag at nakakakaba. Napatingin si Marites sa labas.
Mabilis nilang tinatahak ang madilim at binabahang mga kalye ng Maynila. Hindi niya alam kung saan sila papunta. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga, tuyo sila at hindi na nilalamig. Nakatulog na si Noel sa kanyang kandungan. Ang paghinga nito'y malalim at panatag. Ilang minuto pa ang lumipas, bumagal ang takbo ng sasakyan at pumasok ito sa isang malaking gate. Hindi ito isang village o isang kondominium. Ang lugar ay malawak, tahimik at napapalibutan ng mga matatayog na puno na sumasayaw sa ihip ng hangin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaki at maringal na gusali. Kahit sa dilim, nabasa ni Marites ang mga salitang nakaukit sa itaas ng malaking pinto. Almonte Funeral Homes, isang punerarya. Nanlamig ang buong katawan ni Marites at hindi na ito dahil sa ulan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. "Baba na kayo," sabi ng lalaki, na ngayon ay nakatayo na sa labas. May hawak na payong. "Dito muna kayo pansamantala." Binuhat ni Marites ang natutulog na si Noel at maingat na bumaba. Sumunod siya sa lalaki papasok sa malaking pinto. Pagpasok nila sa lobby, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng mga bulaklak, partikular na ang mga puting lila, ay nangingibabaw sa hangin. Ang sahig na marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw emerhensya. Sa paligid ay may mga hilera ng upuan na walang nakaupo, nakaharap lahat sa mga pintong nakasara. Napahigpit ang yakap ni Marites kay Noel. Tumingin siya sa paligid, sa karangyaan at katahimikan ng lugar na para lamang sa mga yumao. Nakaligtas nga ba siya sa isang bangungot o napasok lang sa panibago? "Ako si Rafael Almonte." Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Marites ang buong pangalan ng lalaki. Sinabi niya iyon nang hindi nakatingin sa kanya habang inaayos ang isang kandila sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang boses niya ay kalmado, halos walang emosyon, na lalong nagpatindi sa misteryo ng lugar na ito. Iginiya sila ni Rafael sa isang mahabang pasilyo. Bawat pinto na madaanan nila ay nakasara. Ngunit alam ni Marites na sa likod ng mga yon ay may mga kapilya, mga lugar kung saan ang pighati ay binibigyan ng huling parangal. Napayakap siya ng mahigpit kay Noel na para bang ang katahimikan ng lugar ay isang malamig na kamay na gustong umabot sa kanila. Sa dulo ng pasilyo, binuksan ni Rafael ang isang pinto na iba sa lahat. Simple lang ito, walang disenyo. Pumasok sila sa isang maliit na silid na tila nagsisilbing opisina at bodega. May isang lumang mesa, ilang upuan, at mga kahon sa isang sulok. Ngunit sa kabilang bahagi, may isang maliit na kama na may malinis na kumot at unan. "Dito muna kayo," sabi ni Rafael. Ang boses niya ay bahagyang lumambot. "Pasensya na. Ito lang ang lugar na may kaunting pribasidad." "Sobra-sobra na po ito, sir. Maraming salamat po." Halos pabulong na sagot ni Marites. Ang lalamunan niya ay tila may bara dahil sa pinaghalong hiya at pasasalamat. Iniwan sila ni Rafael saglit. Nang bumalik ito, may dala na siyang isang tray. Sa ibabaw nito ay may isang mangkok ng umuusok na sinigang, isang plato ng kanin, at isang baso ng tubig. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng kandilang nagbibigay liwanag sa buong silid. "Kumain na kayo," sabi niya. "Gigisingin ko na lang kayo bukas kapag humupa na ang bagyo." Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Marites. Tumalikod na ito at lumabas. Isinasara ang pinto ng marahan. Naiwan si Marites na nakatitig sa pagkain. Ang amoy ng mainit na sabaw ay tila gumising sa lahat ng kanyang pandama. Dahan-dahan niyang ginising si Noel. "Anak, kain tayo," bulong niya. Nang makita ng bata ang pagkain, biglang nagliwanag ang mukha nito. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, pinanood ni Marites ang kanyang anak na kumain ng may gana. Bawat subo ni Noel ay parang gamot na humihilom sa mga sugat sa puso ni Marites. Nang matapos ang bata, kumain na rin siya.
Ang asim ng sinigang at ang init ng kanin ay hindi lang pumuno sa kanyang kumakalam na sikmura, kundi tila nagbigay rin ng init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Pinatulog niya si Noel sa kama. Kinumutan niya ito ng maigi at hinalikan sa noo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, naramdaman niyang ligtas sila. Kinabukasan, nagising si Marites sa sinag ng araw na tumatagos sa maliit na bintana. Tapos na ang bagyo. Ang natira na lang ay ang mga bakas ng pinsala nito sa labas. Bumangon siya at nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Noel. Isang determinasyon ang biglang bumuo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng maging pabigat. Kailangan niyang suklian ang kabutihang ipinakita sa kanila. Inayos niya ang kama. Nilinis niya ang buong silid. Bawat alikabok ay pinunasan niya. Bawat bagay ay inilagay niya sa ayos. Nang matapos siya, ang maliit na silid ay naging isang maaliwalas na munting tahanan. Lumabas siya para hanapin si Don Rafael. Nakita niya ito sa lobby, kausap ang ilang empleyado na nagsisimula ng maglinis ng mga kalat na dala ng bagyo. Naghintay siya sa isang tabi ng may paggalang. Nang mapansin siya ni Rafael, lumapit ito. "Magandang umaga. Maayos ba ang tulog niyo?" tanong nito. "Opo, sir. Maraming salamat po ulit." Sagot ni Marites, bahagyang nakayuko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. "Sir Rafael, gusto ko po sanang magtanong. Kung pwede po sana akong manilbihan dito, kahit ano pong trabaho, maglilinis, magtitimpla ng kape, kahit ano po. Pambayad lang po sa lahat ng tulong ninyo." Tinitigan siya ni Rafael. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Napansin ni Marites ang lungkot sa mga matang yon, isang kalungkutan na tila matagal nang naninirahan doon. Napalingon si Rafael kay Noel, nakakalabas lang mula sa silid at ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang nanay. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. "Sige," sabi ni Rafael. Ang kanyang desisyon ay tila mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Marites. "Manatili na kayo rito. Kailangan ko rin ng dagdag na tulong sa pag-aasikaso ng lugar." Ang pakiramdam ni Marites ay parang nabunutan siya ng tinik. Isang malaking biyaya ang natanggap niya. "Salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi." Halos mayak niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Marites ang kanyang bagong buhay. Ang bawat sulok ng Almonte Funeral Homes ay naging pamilyar sa kanya. Natutunan niyang igalang ang katahimikan ng lugar, ang pighati ng mga pamilyang dumarating. Si Noel naman ay unti-unti nang nasasanay at ang dating takot nito kay Don Rafael ay napalitan na ng paghanga. Isang hapon, habang nagpupunas si Marites ng mga salamin sa lobby, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Click! 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 Ang tunog ng takong ng mamahaling sapatos sa sahig na marmol. Isang babae ang pumasok. Matangkad ito, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang itim na bestida na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may malamig na kagandahan. Napatigil sa pagtatrabaho si Marites. Dumaan ang babae sa kanyang harapan. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin na para bang isa lang siyang kasangkapan sa loob ng gusali. Ngunit naramdaman ni Marites ang matalas na pag-aaral sa kanyang anyo, mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghamak. Dire-diretso ang babae patungo sa opisina ni Don Rafael. Nang maisara na ang pinto, naiwan si Marites na nakatayo roon. Hawak pa rin ang basahan. Bigla siyang kinabahan. Ang katahimikan at ang pagpasok ni Helena sa kanyang opisina ay parang pagpasok ng isang hanging amihan sa gitna ng tag-init. Malamig, biglaan, at hindi mo inaasahan. Isinara ni Rafael ang folder na kanyang binabasa at itinuon ang kanyang atensyon sa hipag. Kilala niya ang tindig na yon, ang taas ng noo, ang paraan ng pagtaas ng isang kilay.
Isang bagyo ang paparating at ang pangalan nito ay Helena. Ano't meron tayong bagong pulubi sa lobby, Rafael? Bungad nito, walang paligoy-ligoy. Ang bawat salita ay matalas. Hindi agad sumagot si Rafael. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tapos na ang ulan. Pero ang mga puno ay basa pa rin. Ang mga dahon ay mabibigat sa tubig na tila mga luhang hindi mapigil sa pagpatak. Ang tanawing iyon ay may dalang isang pamilyar na kirot. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Bigla, hindi na ang mga puno sa labas ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang lupa, gumagalaw, umaalulong. Isang gabi, 10 taon na ang nakalipas, isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa dumaan kagabi. Isang pagguho ng lupa na lumamon sa kanilang munting bahay sa probinsya. Ang bahay na pinangarap nilang pagreretiruhan ng kanyang asawang si Isabela. Nandoon siya, nakatayo sa di kalayuan, basang-basa sa ulan, walang magawa. Narinig niya ang sigaw ni Isabela, isang sigaw na humihingi ng tulong, isang sigaw na naputol ng biglaan. Pagkatapos noon, tanging ang dagundong na lang ng lupa at ulan ang kanyang narinig. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng kawalang lakas, ang bigat ng kasalanan na bakit hindi siya nakalapit agad, na bakit hindi niya ito nailigtas. Iyon ang multo na kasama niya araw at gabi. Rafael, kinakausap kita. Ang matigas na boses ni Helena ang pumunit sa kanyang pagbabalik tanaw. Muli siyang napatingin dito. Rafael, ano na naman itong pinaggagawa mo? Ginagawa mong tirahan ng mga palaboy ang punerarya? Ano na lang ang sasabihin ng mga kliyente natin, ng mga kaibigan natin? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya Almonte. Sunod-sunod na akusa nito. Napabuntong hininga si Rafael, isang tunog ng pagod na tila nanggagaling pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang nag-aapoy na mga mata ni Helena. Kailangan niya ng tulong, Helena. Nakita ko sila sa gitna ng bagyo, mag-ina. Wala silang masilungan. Mahina niyang sagot. At obligasyon mo bang tulungan ang lahat ng pulubi sa Maynila? Sarkastikong tanong ng hipa. May DSWD, may mga simbahan, hayaan mo sila sa gobyerno. Hindi ito ampunan, Rafael. Ito ay isang negosyo. Isang marangal na negosyo. Tumutulong lang ako, Helena. Pagtulong? Halos matawa si Helena. O baka naman kahinaan? Iyang kabaitan mo ang papatay sa'yo, Rafael. Gaya ng dati. Tumigil si Helena. Hinayaang lumutang sa hangin ang mga huling salita. Isang patalim na walang tunog, pero tumama ng diretso sa puso ni Rafael. Alam niya ang ibig sabihin nito. Sinisisi siya ni Helena sa nangyari kay Isabela, na kung hindi lang daw dahil sa kabaitan at pagiging malambot ni Rafael, baka hindi sila nagtayo ng bahay sa lugar na yon, baka hindi nangyari ang trahedya. Walang namutawi sa bibig ni Rafael. Hahayaan na lang sana niyang lumipas ang sandali nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pagkakataon para takasan ang tingin ni Helena. "Excuse me," sabi niya at sinagot ang tawag. "Sir Rafael, si Attorney Cruz po ito," sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang abogado ng pamilya. "Attorney, napatawag ka?" "Pasensya na sa abala, sir. May gusto lang sana akong linawin tungkol sa ilang mga unusual transactions sa investment portfolio na pinamamahalaan ni Ma'am Helena. Medyo malaki ang mga halaga at..." Pinutol siya ni Rafael. Ang huling gusto niya sa mga oras na yon ay isa pang problema, isa pang komprontasyon. Pagod na ang isip niya, ang puso niya. "Saka na natin pag-usapan yan, attorney. Tawagan na lang kita ulit." Marami lang iniisip. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang abogado. Pagtingin niya, naroon pa rin si Helena, naghihintay. "Huwag mong hayaang magtagal ang babaeng yan dito, Rafael. 1 linggo. Pagkatapos noon, paalisin mo siya." Mariin itong sabi.
Isang utos, hindi pakiusap. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng opisina. Dala ang malamig na hangin at ang bigat ng kanyang babala. Naiwan si Rafael na mag-isa, nakatingin sa saradong pinto. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang tanging gusto niya ay katahimikan, isang paraan para mabuhay kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ngunit ang pagdating ni Marites at Noel, ang pagdating ng isang ina at anak na nilamon din ng unos, ay tila muling bumuhay sa lahat. Hindi niya alam kung ang pagtulong sa kanila ay isang paraan ng pagtubos o isang paanyaya sa panibagong trahedya. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang Almonte Funeral Homes, na dati isang lugar ng takot at pangamba para kay Marites, ay unti-unting nagiging isang tunay na kanlungan. Naging bahagi na ng kanyang sistema ang paggising ng maaga, ang pagtimpla ng kape para sa mga nagbabantay na empleyado, at ang tahimik na paglilinis sa bawat sulok ng gusali. Ang amoy ng bulaklak at sahig na may wax ay naging amoy ng seguridad. Ang katahimikan ay hindi na nakakakaba. Ito'y naging kapayapaan. Si Noel, sa kanyang kamusmusan, ay tila nakahanap ng isang malawak na palaruan sa gitna ng kalungkutan. Maingat siyang naglalaro sa hardin sa likod, kinakausap ang mga bulaklak, at paminsan-minsan ay sumisilip sa lobby, tinitingnan ang mga taong tahimik na nakaupo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang namuong ugnayan sa pagitan ng kanyang anak at ni Don Rafael. Isang hapon, habang naglalaro si Noel ng kanyang nag-iisang laruang kotse, natanggal ang gulong nito. Sinubukan niyang ibalik ito pero lalo lang nasira. Ang kanyang munting muka ay lumukot at malapit na siyang maiyak. Sakto namang dumaan si Don Rafael. Huminto ito at pinagmasdan ng bata. Walang salitang lumuhod ang matandang lalaki, kinuha ang sirang laruan at inilabas ang isang maliit na Swiss knife mula sa kanyang bulsa. Sa loob ng ilang minuto, maingat niyang inayos ang gulong. "Heto na," sabi ni Rafael, iniabot ang kotse kay Noel. Kinuha ito ng bata, ang mga matay bilog, sa pagkamangha. Tinitigan niya ang maayos ng laruan, pagkatapos ay tumingin siya sa matandang lalaki. Isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, mahina at may pag-aalinlangan. "Salamat po, Lolo." Natigilan si Don Rafael, tila isang alon ng emosyon ang dumaan sa kanyang muka. Pagkagulat, lungkot, at isang kislap ng init na matagal nang nawala. Si Marites, na nanonood mula sa di kalayuan, ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa simpleng salitang iyon, tila isang pader na yelo sa pagitan nilang tatlo ang nagsimulang matunaw. Mula noon, naging Lolo Rafael na ang tawag ni Noel. At si Rafael, na dati laging seryoso at malayo, ay tila bumabata sa tuwing naririnig ang tawag na yon. May mga pagkakataong nahuhuli sila ni Marites na nag-uusap, si Noel na masayang nagkukwento tungkol sa mga langgam, at si Rafael na tahimik na nakikinig, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang munting kaligayahang ito, gayunpaman, ay parang isang kandila sa gitna ng papalakas na hangin. At ang hangin na yon ay si Helena. Hindi na muling sumugod si Helena sa opisina. Ang kanyang estratehiya ay nagbago. Naging mas tuso, mas mapanganib. Sinimulan niyang magtanim ng lason, hindi sa pagkain, kundi sa isipan ng mga tao. Kawawa naman si Rafael. Narinig ni Marites na sinabi ni Helena sa isa sa mga matatagal ng empleyado habang sila'y nagkakape. Mabait kasi, kaya madaling makuha sa paawa. May mga babae talagang gagawin ang lahat para lang makahanap ng masasalba sa kanila. Hindi siya pinangalanan ni Helena, pero hindi na kailangan. Ang tingin na ipinukol sa kanya ng kausap nito ay sapat na. Nagsimula ang mga bulungan. Sa umpisa, mahihina lang ito, parang mga bubuyog na umuugong sa malayo. Pero habang lumilipas ang mga araw, palakas ito ng palakas.
Narinig mo ba? Buntis daw kaya pinalayas. Sabi nila, galing daw sa masamang buhay. Tingnan mo kung makatingin kay Don Rafael, malagkit, halatang may binabalak. Naramdaman ni Marites ang pagbabago. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga tinging mapanuri. Ang mga kamustahan ay naging tahimik na pag-iwas. Pakiramdam niya ay isa siyang salamin na basag na pinagpipiestahan ng lahat ang bawat lamat. Isang araw, inutusan siya ni Helena na maglinis ng isa sa mga kapilya sa harap mismo ng isang pamilya na nagbabantay. Siguraduhin mong malinis, ha? Baka may mawala pa riyan. Sabi nito sa tunong dinig na dinig ng lahat. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa mukha ni Marites. Pero ang pinakamasakit ay nang may isang espesyal na burol na dumating. Isang batang ulila. Namatay dahil sa sakit. Naantig ang puso ng lahat, lalo na si Marites. Nilapitan niya si Don Rafael nang may ideya. Sir, Lolo Rafael, pagtatama niya. Naiisip ko lang po, paano po kung maglagay tayo ng isang maliit na kahon para sa donasyon, para po sa mga gastusin ng bata, kahit konti lang po mula sa mga makikidalamhati. Tumingin sa kanya si Rafael at sa mga mata nito ay nakita niya ang paghanga. Magandang ideya yan, Marites. Ang ideya ay agad na tinangkilik ng mga empleyado. Sa loob ng isang araw, ang maliit na kahon na yari sa karton ay unti-unti nang napupuno. Bawat perang hinuhulog doon ay tanda ng kabutihang loob, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng pagluluksa. Naramdaman ni Marites ang isang kakaibang saya. Sa kabila ng mga paninira, nakagawa siya ng isang bagay na mabuti. Isang gabi, bago siya matulog, dumaan siya sa lobby para tingnan ang kahon. Halos puno na ito. Napangiti siya. Hindi niya namalayan ang isang anino na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Si Helena. Nakita nito ang nangiti ni Marites. Nakita nito ang kahon na puno ng pera. At sa isipan nito, isang napakadilim at napakagandang plano ang biglang nabuo. Hindi lang niya paaalisin si Marites. Dudurugin niya ito sa paraang hinding-hindi na ito makakabangon pa. Nahanap na niya ang perpektong sandata. Kinabukasan, ang araw ng libing ng batang ulila. Ang hangin sa loob ng Almonte Funeral Homes ay mabigat, puno ng sama-samang pighati at huling pamamaalam. Si Marites, kasama ang ibang empleyado, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bulaklak at sa pag-aalok ng kape sa mga nakikipaglamay. Pagkatapos ng seremonya, nang paalis na ang karosa, isang sigaw ang biglang pumuno sa tahimik na lobby. Nasaan ang pera? Ang boses ay kay Helena. Matinis, puno ng pagkagulat at galit. Lahat ng tao ay napalingon sa kanya. Nakatayo siya sa tabi ng mesa kung saan nakapatong ang donation box. Ang kahon ay nakabukas at walang laman. Ang pera ng bata, nasaan na? Sigaw niyang muli. Ang kanyang mga mata ay naglilibot. Tila may hinahanap. Agad na nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga empleyado ay naglapitan, nagbubulungan. Ano yung nangyari? Sinong kumuha? Diyos ko, pati pera ng patay. Si Marites, na kasalukuyang nag-aabot ng isang basong tubig sa isang matandang babae, ay natigilan. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Lumapit siya, dala ng pag-aalala. Ma'am Helena, ano pong nangyari? Tanong niya. Sa isang iglap, lahat ng atensyon ni Helena ay nabaling sa kanya. Ang mga mata nito ay parang mga matatalim na kuko. Huwag ka nang magkunwari, sabi ni Helena. Itinuturo siya. Ikaw ang huling nakita kong malapit sa kahon na ito kagabi. Nasaan ang pera na ninakaw mo? Ang akusasyon ay parang isang malakas na sampal. Ang lakas nito ay sapat para mabitiwan ni Marites ang basong hawak niya. Nagkalat ang bubog at tubig sa sahig na marmol. Hindi po,
Hindi po totoo yan, nanginginig niyang sabi. Ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid ay nakatutok na sa kanya. Mga matang dati puno ng awa, ngayoy puno na ng pagdududa at pagkasuklam. Sinungaling! Sigaw ni Helena. Ikaw ang nagmungkahi nitong kahon. Para pala may pagkakataon kang magnakaw. Napakawalang hiya mo. Pera ng isang kaawa-awang bata na nakawin mo pa. Mabilis na lumapit si Helena kay Marites. Bago pa man makaiwas si Marites, hinablot ni Helena ang maliit na sling bag na suot niya. Itinaob nito ang laman sa sahig. Nahulog ang kanyang lumang pitaka, isang suklay at ilang piraso ng candy ni Noel. At kasama ng mga iyon, nahulog ang 3 lukot na 1,000 piso. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang impit na paghinga ng mga tao. Ayan! Tila nagtagumpay na sigaw ni Helena. Ano ito? Saan mo nakuha ang perang ito, Aber? Ikaw na walang-wala sa buhay biglang may libo-libo? Ito ang ebidensya. Magnanakaw. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Umiiyak na paliwanag ni Marites. Ang kanyang mundo ay gumuho. Alam niyang itinanim lang ang pera doon. Alam niyang ito ay isang patibong. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang hinihintay niyang magsalita. Isang boses ang inaasahan niyang kakampi sa kanya. Napatingin siya sa may pintuan ng opisina. Nakatayo roon si Don Rafael. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Marites ay may pagmamakaawa. Isang tahimik na pagsusumamo na nagsasabing, maniwala ka sa akin. Nakita niya ang gulo sa mga mata ni Rafael. Ang pagkabigla, ang pagkalito, ang pag-aalinlangan. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito, ang paniniwala sa kanya laban sa iskandalong nililikha ni Helena. Sir Rafael, halos hindi na marinig na bulong ni Marites. Maniwala po kayo sa akin. Huminga ng malalim si Rafael. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, sumingit si Helena. Ano, Rafael? Ipagtatanggol mo pa ba ang magnanakaw na ito? Hahayaan mo bang masira ang pangalan natin dahil sa kanya? Ang mga salita ni Helena ay parang isang kadena na pumulupot kay Rafael. Ang salitang pangalan, ang salitang eskandalo, iyon ang mga bagay na kinatatakutan niya, ang komprontasyon, ang gulo. Naalala niya ang sigaw ni Isabela, ang gulo ng kalikasan, na paralisa siya. At sa halip na magsalita, sa halip na ipagtanggol ang babaeng binigyan niya ng kanlungan, si Rafael ay nanatiling tahimik. Tumayo lang siya roon, walang imik. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng panloob na pagdurusa. Ang katahimikan na iyon. Para kay Marites, ang katahimikan na iyon ay mas malakas pa sa isang sigaw. Mas masakit pa sa isang sampal. Ito ay isang hatol. Iyon ay ang tunog ng pagtalikod, ang tunog ng pag-iisa, ang tunog ng isang pusong muling dinurog. Napayuko na lang si Marites, hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa sahig, kasama ng mga bubog at ng perang hindi kanya. Wala nang tumingin sa kanya ng may awa. Para sa kanilang lahat, siya ay isang magnanakaw. At ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang Lolo Rafael ng kanyang anak, ay hinayaan lang itong mangyari. Nagsara ang pinto ng maliit na silid sa likod. Ang marahang kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Rafael. Mas malakas pa sa sigaw ni Helena kanina. Tapos na ang eskandalo. Natahimik na ang labi. Umalis na ang mga tao. Ngunit para kay Rafael, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na ingay. Ang ingay sa loob ng kanyang isipan. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang respetadong Don Rafael Almonte, kundi isang lalaking pagod, talunan, at higit sa lahat, isang duwag. Ang mga mata ni Marites, ang mga matang yon, puno ng pagmamakaawa, ng tiwala, ng sakit. Ang mga yon ang sumusunod sa kanya,
nakatitig sa kanya mula sa bawat sulok ng silid. Maniwala po kayo sa akin. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang iyon. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa nara. Ang sakit na gumuhit sa kanyang mga daliri ay walang-wala kumpara sa sakit na kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang dibdib. Duwag! Bulong niya sa sariling refleksyon. Duwag ka, Rafael Almonte. Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang inosente si Marites. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito mula pa noong una. Nakita niya ang pagmamahal nito sa anak. Nakita niya ang kabutihan nito nang imungkahi nito ang donation box. Pero natakot siya. Sa sigaw ni Helena, sa mga tingin ng mga tao, sa posibilidad ng isang eskandalo na yuyurak sa pangalang matagal nilang iningatan, na paralisado siya. Ang multo ng nakaraan, ang takot na muling mawalan ng kontrol, ang takot sa gulo, ay mas nanaig kaysa sa paninindigan sa tama. At dahil sa takot na yon, dinurog niya ang isang taong humingi lang ng tulong sa kanya. Napaupo siya sa kanyang silya, napasabunot sa buhok. Anong gagawin niya ngayon? Paano niya itatama ang isang pagkakamaling hindi na mabubura? Ilang oras siyang nakakulong sa opisina, nilulunod ang sarili sa pagsisisi. Nang sa wakas ay tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig, napatingin siya sa bintana na nakatanaw sa pasilyo sa likod. At doon, nakita niya sila. Si Marites, bit-bit ang isang maliit at lumang bag. Hawak nito sa kabilang kamay si Noel. Nakayuko si Marites, pero kahit sa malayo, alam ni Rafael na tapos na itong umiyak. Ang nakikita niya ngayon ay isang tahimik na determinasyon. Aalis na sila. Isang pamilyar na kilabot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Rafael. Ang imahe ng isang ina at isang anak na papalayo, tinatalikuran ng nag-iisang lugar na nagbigay sa kanila ng seguridad. Bigla, ang imahe nila ay nag-iba. Naging si Isabela, hawak ang kanyang malaking tiyan, kumakaway sa kanya mula sa bintana ng kanilang bahay sa probinsya. Ang huling pagkakataon na nakita niya itong buhay, hindi na ulit. Hindi na niya hahayaang may mawala na naman sa kanya dahil sa sarili niyang karuwagan. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kanyang opisina at halos takbuhin ang pasilyo. Naabutan niya sila malapit na sa pinto sa likod. Marites. Huminto si Marites sa paglalakad, pero hindi ito lumingon. "Huwag kang umalis," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahang humarap si Marites. Ang mukha niya ay blanko, walang emosyon, pero ang mga mata niya ay pagod at malamig. "Bakit pa po ako mag-iistay, Sir Rafael? Para po ano? Para tawaging magnanakaw araw-araw?" "Hindi totoo yon at alam ko yon," mabilis niyang sagot. "Pero wala po kayong ginawa," mahinang sabi ni Marites. Ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang sampal sa kanya. Hinayaan niyo po sila. Tama siya. At walang anumang paliwanag ang makakapagpabago noon. Nataranta si Rafael. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraan na hindi na muling hahayaan si Helena na saktan ito. Isang paraan para bigyan ito ng karapatan, ng proteksyon na hindi maipagkakait ng kahit sino. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideya na baliw, pero sa tingin niya ay iyon na lang ang natitirang solusyon. "Pakasalan mo ako, Marites." Natigilan si Marites. Ang blankong ekspresyon sa kanyang muka ay napalitan ng lubos na pagkalito. "Ano po?" "Pakasalan mo ako." Ulit ni Rafael, mas mariin ngayon. Lumapit siya ng isang hakbang. "Sa papel lang, isang kontrata, walang pag-ibig, walang obligasyon, isang kasunduan lang." Napailing si Marites na parang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Bilang asawa ko, pagpapatuloy ni Rafael,
Ipinapaliwanag ang lohika sa likod ng kanyang kabaliwan. Wala nang pwedeng bumatikos sa'yo. Wala nang pwedeng magsabing isa ka lang palaboy na pinulot ko. Magkakaroon ka ng pangalan. Ang pangalan ko. Magkakaroon ka ng karapatan dito. Mapoprotektahan kita sa paraang legal, sa paraang hindi na kayang kwestiyunin kahit ni Helena. Kumuha siya ng isang papel at pluma mula sa kanyang bulsa, isang blangkong resibo. Sa likod nito, nagsulat siya ng ilang salita. Isang simpleng kasunduan. Inabot niya ito kay Marites. Nakatitig lang si Marites sa papel. Pagkatapos ay sa mukha ni Rafael at sa kanyang anak na walang kamalay-malay na nakakapit sa kanyang kamay. Isang kasal na papel. Isang alok na magbibigay ng seguridad sa kanyang anak kapalit ng kanyang natitirang kalayaan at dignidad. Dapat ba niyang tanggapin ang kabaliwang ito o talikuran na lang ang lahat at muling harapin ang bagsik ng mundo sa labas? Ang oo ni Marites ay hindi sinambit ng kanyang bibig. Iyon ay isang tahimik na pagtango, isang marahang pagkuha sa papel na iniabot ni Rafael. Isang pagsuko, hindi dahil sa pag-ibig o pag-asa, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang makipaglaban. At sa mga mata ng kanyang anak na si Noel, nakita niya ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang lunukin ang natitira niyang orgulyo. Ang kanilang kasal ay ginanap hindi sa simbahan, kundi sa isang maliit at malamig na opisina ng isang huwes. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita. Ang tanging saksi ay ang abogado ni Rafael at ang alikabok sa mga lumang libro ng batas. Pumirma si Marites sa marriage contract. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay parang uling na dumudungis sa isang malinis na papel. Marites Reyes Almonte. Ang tunog nito sa kanyang isipan ay banyaga at hindi kapani-paniwala. Ang una nilang gabi bilang mag-asawa ay ang pinakatahimik sa lahat. Inilipat ni Rafael ang gamit nila sa isang mas malaking kwarto sa itaas na bahagi ng gusali, isang guest room na bihirang gamitin. May 2 kama ito. Kinuha ni Marites at Noel ang isa. Si Rafael ay sa kabila. Walang nagsalita. Tanging ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga kama ang nagsilbing malinaw na paalala. Ito ay isang kasunduan, hindi isang pagsasama. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng paghabi ng mga kwento, kahit sa gitna ng mga pekeng kasunduan. Ang kanilang unang hapunan ay puno ng awkward na katahimikan. Si Marites ang nagluto, simpleng adobong manok. Kumain sila sa maliit na kusina sa likod. Ang lugar kung saan unang naramdaman ni Marites ang init ng kabaitan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. "Nanay, ang sarap po," sabi ni Noel. Binabasag ang katahimikan. Napangiti si Marites. "Salamat, anak." Biglang natabig ni Noel ang kanyang baso. Tumapon ang tubig sa sahig. "Sorry po," sabi ng bata. Takot na mapagalitan. "Okay lang yan, anak." Mabilis na sabi ni Marites. Kukuha na sana siya ng basahan nang maunahan siya ni Rafael. Kumuha si Rafael ng pamunas at walang imik na pinunasan ang natapong tubig. Pagkatapos, tumayo sila para ilagay ang mga pinagkainan sa lababo. Sa kanilang paggalaw, ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Marites ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Iyon ang simula. Hindi nila pinag-uusapan, hindi nila inaamin. Ngunit ang mga pader na kanilang itinayo ay unti-unti nang nagkalamat. Isang araw, nakita ni Marites ang isang maliit na espasyo sa hardin sa likod na laging nasisikatan ng araw. Naisip niya, sa gitna ng lugar na ito ng pamamaalam, bakit hindi magtanim ng isang bagay na sumisimbolo sa buhay? Humingi siya ng pahintulot kay Rafael. Pumayag ito agad. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa isang plant nursery.
Si Marites ay pumili ng mga buto ng mirasol, mga rosas, at sampagita. Si Rafael naman ang tahimik na nagbabayad. Para silang isang ordinaryong pamilya na namimili para sa kanilang hardin. Ang isiping iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot at kilig sa puso ni Marites. Ang paghahardin ang naging therapy ni Marites. Bawat pagbungkal sa lupa, bawat pagdilig sa mga halaman ay isang paraan ng paghihilom. Si Noel ang kanyang masugid na katulong at si Rafael, madalas niyang nahuhuli itong nakatayo sa bintana ng opisina, tahimik na pinapanood sila. Isang araw, ang katahimikan ay muling binasag. Bumukas ng malakas ang pinto ng lobby. Si Helena, suot ang kanyang matingkad na pulang damit, ay pumasok na parang isang buhawi. Hawak niya ang isang piraso ng papel. "Anong kalokohan ito, Rafael?" Sigaw niya. Iwinawas-iwas ang kopya ng kanilang marriage contract. "Nagpakasal ka sa babaeng ito? Sa isang magnanakaw?" Nasa hardin si Marites nang marinig niya ang sigaw. Agad siyang tumakbo papasok. Ang puso niya'y kumakabog sa kaba. Naabutan niyang magkaharap ang maghipag. "Akala mo nanalo ka na," sabi ni Helena. Ibinaling ang galit kay Marites. "Kahit dala-dala mo pa ang apelyido namin, basura ka pa rin sa paningin ko. Isang oportunista na ginamit ang paawa para makapasok sa pamilyang ito. Hinding-hindi ka magiging isang almonte." Ang bawat salita ay tumagos kay Marites. Napayuko siya. Handa nang tanggapin ang lahat ng masasakit na salita. Ngunit isang boses ang pumigil dito. "She is my wife." Napatingin si Marites. Nakatayo si Rafael sa pagitan niya at ni Helena. Isang pader. Isang panangga. "She is my wife, Helena." Ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "And this is her home now. Do not disrespect her." Natigilan si Helena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ito ang unang pagkakataon na kungkay siyang sinuway ni Rafael. Ang unang pagkakataon na pinili nito ang isang estranghero kaysa sa sarili niyang kadugo. Nang makabawi sa pagkagulat, isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Helena. "Sige, Rafael. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng katapangan mo." Tumalikod ito at nag-march siya palabas. Naiwan silang tatlo sa lobby. Si Noel, na nakakapit sa palda ng kanyang ina. Si Marites, na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At si Rafael, na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang tapang na ipaglaban ang isang bagay o isang tao na mahalaga sa kanya. Ang mga salitang binitiwan niya ay nanatiling nakalutang sa hangin ng lobby kahit matagal nang nakaalis si Helena. "She is my wife." Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael. Sinabi niya iyon para protektahan si Marites, para patigilin si Helena. Pero habang nakatingin siya ngayon kay Marites, nagulat pa ring nakatitig sa kanya, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Naisip niya, paano kung ang mga salitang iyon ay maging higit pa sa isang kasinungalingan? Ang insidenteng iyon ang naging mitya. Isang bagay sa loob ni Rafael ang nagbago. Ang pader ng takot at pag-aalinlangan na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimula ng gumuho. Ang pagtatanggol niya kay Marites ay hindi lang isang biglaang bugso ng damdamin. Iyon ay isang desisyon, at ang desisyong iyon ay may dalang pananagutan. Kinabukasan, hindi na lang niya pinanood si Marites mula sa bintana ng kanyang opisina. Lumabas siya at pinuntahan ito sa hardin. Abala si Marites sa pag-aalis ng mga tuyong damo sa paligid ng mga sampagita. "Mukhang magiging maganda ang mga bulaklak," sabi niya. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang boses. Nagulat si Marites at napatayo ng tuwid. "Ay, Sir Rafael. Opo, sana nga po." "Rafael na lang, Marites. Asawa mo ako."
Hindi ba? Sabi niya, may bahagyang ngang mangiti. Namula ang mga pisngi ni Marites at napayuko ito. Ang simpleng paalala ng kanilang kasunduan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi na sila muling nag-usap ng mahaba. Ngunit iyon ay sapat na. Ang dating malawak na espasyo sa pagitan nila ay nagsimulang kumipot. Sinimulan niyang sabayan itong mag-almusal. Tinatanong niya kung kumusta ang araw nito. Mga simpleng bagay na nagbibigay ng kulay sa kanilang kulay abong pagsasama. Ngunit habang ang kanyang atensyon ay natuon sa pagiging isang asawa kay Marites, ang babala ni Helena ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng katapangan mo. Hindi na niya maaring baliwalain ang mga kilos ni Helena. Isang gabi, nang mahimbing na ang tulog ng lahat, bumalik si Rafael. Si Rafael sa kanyang opisina. May isang bagay siyang kailangang gawin. Naalala niya ang tawag ni Attorney Cruz, ang tawag na isinantabi niya dahil hinigatakot sa komprontasyon. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang mga financial reports ng kumpanya. Si Helena, bilang co-owner at tagapamahala ng investments, ang may kontrol sa malaking bahagi ng kanilang pera. Sa simula, lahat ay mukhang normal. Mga numero, mga graph, mga listahan ng assets. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, may mga napansin siyang hindi tama. May malalaking halaga na nakalista bilang investment costs para sa mga kumpanyang hindi niya kailanman narinig. Nang subukan niyang hanapin ang mga pangalan ng kumpanya online, halos wala siyang makita. Mga shell company, mga multo. Sinimulan niyang i-print ang mga bank statement at i-cross-reference sa mga ulat ni Helena. Doon na niya nakita ang pattern. Bawat buwan, may regular na withdrawals, maliliit sa simula. Pero papalaki ng papalaki. 3 oras na siyang nakatutok sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay pagod na, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising kaysa kailanman. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ito ay hindi lang simpleng pagkakamali sa accounting. Ito ay sistematikong pagnanakaw. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang lumang folder na naglalaman ng mga petty cash slip. Kinuha niya ito. Hindi sigurado kung ano ang hinahanap. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga petsa mula sa nakaraang buwan. At doon, nakita niya ito. Isang cash withdrawal slip, nakapangalan kay Helena. Ang petsa, ang araw ng libing ng batang ulila. Ang halaga, 3,000 piso. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Rafael, 3,000 piso. Ang eksaktong halaga ng perang nawala mula sa donation box at natagpuan sa bag ni Marites. Hindi ito isang malaking halaga kumpara sa daan-daang libong nawawala sa investment funds. Ito ay maliit. Barya lang para kay Helena. Ngunit ang kahulugan nito ay mas malaki kaysa sa anumang pera. Kinuha ni Helena ang pera mula sa kaban ng kumpanya. Pinalabas niyang ninakaw ang donasyon. At itinanim niya ang kaparehong halaga sa bag ni Marites para gawin itong ebidensya. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang isang kumpletong puzzle. Ang akusasyon ay hindi lang isang simpleng pagpapahiya. Ito ay isang masusing plano, isang takip sa sarili niyang pagnanakaw, isang paraan para durugin ang isang inosenteng tao para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Napatingin si Rafael sa papel na hawak niya, ang patunay ng isang karumaldumal na krimen. Ang pagdududa sa kanyang isip ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Naintindihan na niya ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakatahimik at pinakakakaba sa lahat. Si Rafael ay kumikilos na parang normal. Nakikipag-almusal kay Marites, nakikipaglaro kay Noel, at inaasikaso ang negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, may isang bagyo ng galit na nag-aalimpuyo, naghihintay ng tamang tiyempo para manalasa. Pinakopya niya lahat ng dokumento.
Kinausap niya ng palihim si Attorney Cruz. Inihanda niya ang kanyang mga sandata. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ni G. Del Rosario, isang matanda at iginagalang na business partner, isa sa mga pinakamalaking kliyente ng kanilang pamilya. Dumating ito para ayusin ang mga plano para sa kanyang sariling libing, isang bagay na matagal na niyang ipinagkakatiwala sa pamilya Almonte. Nasa lobby sila, sa paboritong upuan ni G. Del Rosario, nagkakape. Si Marites ang nag-abot sa kanila ng mainit na inumin. "Salamat, Hija," sabi ng matanda kay Marites. May kasamang magiliw ng ngiti. Sakto namang pumasok si Helena. Suot ang kanyang pinakamagandang damit. Handang batiin ang kanilang mahalagang kliyente. Ngunit nang makita niya si Marites na malapit kay G. Del Rosario, isang masamang ideya ang muling pumasok sa kanyang isip. Ito na ang pagkakataon niya para ipakita sa lahat kung sino talaga ang babaeng ito. "Ginoong Del Rosario, ikinagagalak kong makita kang muli," bati ni Helena. Sabay lahad ng kamay. "Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang asawa ng aking hipag." Ang pagdidiin niya sa salitang asawa ay puno ng pangungutya. "Ah, oo, si Marites," sabi ni G. Del Rosario. "Isang napakabait na babae." Ngumiti si Helena ng peke. Napakabait nga. Sa katunayan, sa sobrang bait niya, hindi mo aakalaing may mga kwento sa likod ng kanyang pagkatao. Alam mo na, ang hirap talaga kapag ang isang tao ay sanay sa ibang paraan ng pamumuhay. Naramdaman ni Marites na namula ang kanyang mukha. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Helena. "Helena, tama na." Mahinang saway ni Rafael, ngunit hindi nagpapigil si Helena. Ito na ang kanyang huling atake. "Bakit, Rafael? Dapat malaman ng mga kaibigan natin ang katotohanan na kahit isuot mo pa sa kanya ang apelyido natin, ang isang basahan ay mananatiling basahan, isang basurahan na pinulot mo lang kung saan." Ang mga salita ay tumama kay Marites na parang mga bato. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho na lang. Napayuko siya, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha na puno ng kahihiyan. Pero bago pa man may makalabas na luha sa kanyang mga mata, isang boses ang pumutol sa lahat. "Tama na, Helena." Ang boses ni Rafael. Ngunit ngayon, hindi na ito mahina. Hindi na ito nag-aalinlangan. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Helena mula sa kanya kailanman. Dahan-dahang tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang brown na folder. "Nagkakamali ka," sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Helena. Ang totoong basahan sa pamilyang ito ay hindi siya. Dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa ibabaw ng lamesa sa harap ni G. Del Rosario. Binuksan niya ito. "Ano yan?" Kinakabahang tanong ni Helena. "Ito?" sabi ni Rafael. Kinuha ang isang dokumento. "Ito ay ang pekeng report ng investment mo sa isang kumpanyang hindi naman pala umiiral. At ito," kinuha niya ang isa pa, "ay ang bank statement na nagpapakitang inilipat mo ang pera sa sarili mong account." Namutla si Helena. "At ito," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay lalong tumigas. "Ang paborito ko sa lahat." Inilabas niya ang maliit na cash withdrawal slip. "Ito ang 3,000 pisong kinuha mo mula sa kaban ng kumpanya sa mismong araw na ninakaw ang pera ng batang ulila. Ang perang ipinantakip mo sa krimen mo at ipinambintang sa isang inosenteng tao." Napatayo si Helena. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang lahat yan." "Talaga ba?" tanong ni Rafael. "Dahil nakausap ko na si Attorney Cruz at handa na si G. Del Rosario bilang testigo na pakinggan ang lahat. Ang bawat sentimo na ninakaw mo sa loob ng 2 taon." Napatingin si Helena kay G. Del Rosario.
Ang dating magiliw na mukha ng matanda ay ngayon ay puno ng pagkadismaya at pagkasuklam. Doon na gumuho ang mundo ni Helena. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pera, kundi sa reputasyon at sa isang iglap na wala ang lahat. Rafael, pakiusap. Nagsimula siyang magmakaawa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi naninira at hindi nagnanakaw sa isa't isa. Malamig na sagot ni Rafael. Walang nagawa si Helena. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang reyna ay nawalan ng korona. Tinalikuran niya ang lahat at sa unang pagkakataon, lumakad siya palabas ng Almonte Funeral Homes, hindi bilang isang may-ari, kundi bilang isang talunan. Nang mawala na si Helena, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Tumingin si Marites kay Rafael. Ang lalaking dati duwag at tahimik, ang lalaking nagtago sa likod ng mga pader, ay siyang lalaking sumira sa lahat ng pader para ipagtanggol siya. Sa sandaling iyon, alam na niya. Ang kasal na nagsimula sa isang pirasong papel ay naging isang bagay na mas matibay at mas totoo kaysa sa anumang kontrata. Ang pag-alis ni Helena ay hindi nag-iwan ng kasiyahan kay Rafael, kundi isang mapait na pakiramdam ng katotohanan. Isang bahagi ng kanyang buhay, isang koneksyon sa kanyang nakaraan, ay tuluyan ng naputol. Ngunit habang nakatingin siya kay Marites, na ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa tumutulo, alam niyang isinara niya ang isang pinto para magbukas ng isang bintana. Kinabukasan, tinipon ni Rafael ang lahat ng kanyang empleyado sa lobby. Ang mga parehong mukha na nagbigay ng tingin ng paghusga kay Marites noon ay nakatayo ngayon, naghihintay at kinakabahan. Pumunta si Marites sa tabi ni Rafael, hawak ang kamay ni Noel. Huminga ng malalim si Rafael bago magsalita. Nais kong humingi ng paumanhin. Simula ni Samoy, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi kay Helena, kundi sa inyong lahat. At higit sa lahat, kay Marites. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ako, bilang pinuno ng lugar na ito ay nagkulang. Hinayaan kong manaig ang paninira at kasinungalingan. Hinayaan kong mahusgahan ang isang taong walang kasalanan. Diretso siyang tumingin kay Marites. Sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng tawad sa iyo, Marites. Patawarin mo ako sa aking katahimikan. Ang katahimikan ko, ang pinakamalaki kong kasalanan. Naramdaman ni Marites ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng ginhawa. Ang karangalan ng bahay na ito, pagpapatuloy ni Rafael, ay hindi nakasalalay sa pangalan o sa yaman. Ito ay nakasalalay sa katotohanan at sa pagtrato natin sa bawat isa ng may dignidad. Isang aral na ipinaalala sa akin ni Marites. Pagkatapos noon, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang pamilyar na papel, ang kanilang marriage contract, ang kasunduan na nagsimula sa desperasyon. Ipinakita niya ito kay Marites. Ang kontratang ito, sabi niya, ay nagsilbing panangga. Isang paraan para protektahan ka. Dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli at muli hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Tapos na ang kontrata, sabi niya, habang hinahayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig. Naramdaman ni Marites ang isang biglaang pagkirot sa kanyang dibdib. Tapos na. Ibig sabihin, malaya na siya. Malaya na silang umalis. Ngunit ang isiping iyon ay hindi na nagdulot ng kaligayahan, kundi isang matinding lungkot. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa harap ng lahat, sa gitna ng lobby ng isang punerarya, dahan-dahang lumuhod ang isang Don Rafael Almonte sa isang tuhod na pasinghap ang mga empleyado. Si Marites ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa kanyang bulsa,
Inilabas ni Rafael hindi isang pirasong papel, kundi isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Marites, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Tapos na ang kontrata. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Pwede bang simulan natin ang totoo? Hindi na napigilan ni Marites ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak, mga luha ng kaligayahan na matagal niyang inipon. Wala siyang masabi. Tanging isang mabilis at paulit-ulit na pagtango lang ang kanyang naisagot. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat nito. Tumayo si Rafael at sa pagkakataong yun, wala nang espasyo sa pagitan nila. Lolo! Nanay! Tumingin sila sa ibaba. Si Noel ay nakangiti ng malapad. Lumapit ang bata at niyakap ang kanilang mga binti. Yumuko si Rafael at Marites at niyakap nila ang bata. Bumubuo ng isang bilog ng pagmamahalan sa gitna ng lugar na dati simbolo ng paghihiwalay, na puno ng palakpakan ng buong labi. Mula sa araw na yon, ang Almonte Funeral Homes ay hindi na lang isang lugar ng kalungkutan. Ito ay naging isang tahanang humihinga. Isang lugar kung saan ang mga bulaklak sa hardin ni Marites ay namumukadkad. Isang testamento na kahit sa pinakamatabang lupa ng pighati, ang pag-ibig at pag-asa ay maaaring sumibol. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Sila ay binubuo ng mga basag na piraso, isang byudo na pinagmumultuhan ng nakaraan, isang ina na minsan nang nawala ng lahat, at isang batang nakahanap ng isang lolo. Ngunit magkakasama, sa isang hindi inaasahang lugar, natutunan nilang buuin muli ang isa't isa. Pinapatunayan na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pamilyang pinili mong mahalin.